Gumising kasama ang mga bagong-bagong mga balita. Gumising kasama ang mga bagong-bagong impormasyon. Hahataw na, aarangkada na. Kaya tayo na. Dahil buhay na ang mga dugo ng mga taong maagang gumising. Isisigaw na ang sigaw ng sambayanan. DWIZ Pinoy Gising. Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. Live sa DWIZ Radio. DWIZ News FM Regional Stations. Live din sa Facebook at YouTube. Panoorin din ang live sa Aliw 23. Tayo na. Aba, umaga na. DWIZ Pinoy Gising. Pinoy Gising. So magandang morning! Thank God it's Friday. Ngayon pong unang biyernes sa buwan ng Pebrero 2, taon 2024. Ang inyo po makakasama, Drew Nasino po tayo. Silipin na po natin ang mga nanggigising na mga headline. Pinoy Gising. Magpapatigil ng People's Initiative o PI, ipinanawagan ni Senador Amy Marcos, mga nagsusulong ng tsa-tsa sa Antique, binawi ang mga lagdas sa COMELEC. Pilipinas pasok sa listahan ng mga may pinakakorap na gobyerno sa mundo. 60% ng mga bangos na sinuri ng DOST may plastic. At 5 patay sa landslide sa Davao City. Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. DWIZ Pinoy Gising. Pinoy Gising. Ikapat ng morning, ngayon pong Friday, dito pa rin po sa Impila May Todong Lakas, DWIZ 882 at Aliw Channel 23. At sa mga nanonood, good morning po sa mga nakatutok din po sa kanila po mga cellphone, tablets, o kaya laptops. Nanonood via DWIZ882AF.com, yung ating pong official website, at sa Facebook live streaming at sa YouTube. Hanapin nyo lamang po yung DWIZ, search po yan, click po ninyo yung bell button, like, share, and subscribe. Click po ninyo yung all para po kayo makatanggap ng mga notifications mula po sa ating impilang may todong lakas. Pinoy Gising. At sa pambungad nga po ng issue, mga katodos, ang bumubungad, of course, Daniel, itchatchahin mo na dahil nanawagan. Chumachacha na po. Nanawagan si Senador Amy Marcos na magchacha. Ito po yung may kaugnay sa chacha. Siya po yung nanawagan sa kanya pong utol na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipatigil na ang Pekeng People's Initiative o PI na layuning amyendahan ng saligang batas. Hiling ni Senador Marcos sa kanyang kapatid na magkaroon ito ng matibay at malinaw na paninindigan para matigil na ang PI at mawala ang kontrobersya na bumabalot dito. Idinagdag pa ng presidential sister na hindi dapat isantabi ito ng Pangulo dahil sa illegal na pamamaraan ng pangangalap na mga lagda sa PI at may tuturing itong unconstitutional o labag sa saligang batas. Iginit pa ni Senador Marcos na magalit na ang presidente at hindi dapat sinasamantala ang kabaitan ng kanyang kapatid para lang maisulong ang tsa-tsa. Pinoy Gising. Ay nako, speaking of tsa-tsa pa rin po mga katodos at yung PI, binawi naman ang mga nasa likod ng People's Initiative sa Hamtik Antique ang mga signature sheet na naisumite nila sa Commission on Elections sa COMELEC. Ito ang inanunsyo ni COMELEC Chairman George Garcia sa gitna ng usapin sa PI upang amyendahan ang saligang batas. Batay sa memorandum na inilabas ni Hamtik Election Officer Mario Maynard Misiano, nasa 3,757 lagda ang kinuha ni Israel de Guzman para sa petitioner na si Anthony Abad. Ibinalik din ni de Guzman ang certification na ibinigay dito nitong Enero 23. Para naman kay Chairman Garcia, ayos lang nabawiin ang mga signature sheet, ngunit pinababalik niya sa mga nasa likod ng signature campaign ang ibinigay ng full body na certification. Pinoy Gising.
Target naman ni Subcommittee on Constitutional Amendments and Revision of Codes Chairman Senator Sani Angara na magsagawa ng hearing kada linggo. Kada linggo po ito hinggil sa panukalang economic chacha o charter change. Ayon kay Senador Angara, sisikapin nila na makapagsagawa ng pagdinig kada linggo hanggat matapos maging ang komprehensibo ang pagtitibayin nilang panukala para sa pag-amyenda sa ilang economic provisions ng saligang batas. Iginiit ng senador na maganda ang gagawin nilang public hearing dahil limitado lamang ito sa economic amendments, partikular sa 3 provision na nakapaloob sa resolution of both houses number 6. Hindi anya ito katulad ng isinusulong na People's Initiative o PI para sa Chacha kung saan walang limitasyon ang pag-amyenda sa konstitusyon. Sakaling magtagumpay ang hangarin na na magsagawa ng joint voting ang mataas at mababang kapulungan, bagay na magbabaliwalaan niya sa Senado. Uli ring tiniyak ni Senator Angara na hindi tatalakayin ng subcommittee ang anumang panukalang amendments sa political provision ng konstitusyon. Sa Lunes, ilalarga na ang pagdinig sa panukalang economic chacha kung saan imbitado ang mga kinatawan mula sa iba't ibang sektor at mga eksperto. Pinoy Gising! Sinagot naman ni dating House Committee on Constitutional Amendments Chairman at dating ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin ang pastoral letter na inilabas ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP kaugnay ng People's Initiative o PI. Nagpasalamat si Garbin sa pagpapahayag ng saloobin ng CBCP at marinig ang tinig ng mga Katoliko at buong sambayanan. Gayunman, iginit ng dating kongresista na may mga pagkakaiba sila sa ilang punto. Hindi sumang-ayon si Garbin sa sinabi ng Simbahang Katolika na ang PI ay inumpisa ng ilang public servant at hindi ng ordinaryong Pilipino at iginiit ang mga pumirma ay hindi pinilit at ang kanilang paglagda ay pagpapahayag umano ng kanilang boses. Ipinunto naman ni Garbin na hindi rin ipinagbabawal ng saligang batas na sumali ang mga politiko sa panukala na amyenda ng 1987 Constitution. Kaya hindi anya patas na sabihin na ang PI ay sinimulan ng mga miyembro ng Kongreso lamang. Aminado ang dating mambabatas na nakalulungkot din ang naging pahayag ng CBCP dahil mayroong tumulong na miyembro ng Kamara ay mayroon ng naging panloloko at nabaliwala na ang totoong partisipasyon sa demokratikong proseso ng bansa. Ipinunto pa ni Garbin na dahil pag-uusapan ng malaya ang PI ngayon, hindi lamang sa Kongreso kundi maging ng lipunan at ang simbahan, ay patunay na may nagaganap na free participation sa demokratikong proseso. Pinoy Gising! Sa iba pa ring paksa ng mga balita, pasok pa rin. Nananatili pa rin ang Pilipinas sa listahan ng may pinaka-korap na gobyerno sa mundo. Ito'y batay sa ulat ng 2023 Corruption Perception Index. Tapos umabot sa ika-115 pwesto ang bansa dahil sa katiwalian na mula sa 180 mga bansa. Nakakuha ng 34 o 34 points ang Pilipinas. Mas mababa yan sa global average na 43 at sa Asia Pacific na average 45. Mga bansa nakakuha ng 100 points ay walang naitatalang korupsyon habang ang zero score naman ay ang pinakakorap. Nangunguna naman sa pwesto ang North Korea pagdating sa pangungurakot, pagdating daw sa pagiging tiwali at may markang 20. Sinundan po yan ng Myanmar, 20 points. Afghanistan 20, Cambodia 22, Bangladesh 24 at Laos sa may score na 28 points. Pinoy Gising! Sa iba pang paksa ng mga balita, 60% ng mga sinuring bangus ng Department of Science and Technology National Research Council of the Philippines ay nakitaan ng microplastic o yung maliliit po na plastic sa ilang pong palaisdaan sa Mindanao. Ayon kay Marine Science Institute Microbial Oceanographer Dr. Deo Florence Onda, seryosong banta sa kalusugan at kabuhayan ng maliliit na plastic. Ipinalawanag naman
ni DENR Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga na nilalason ng plastic ang mga palaisdaan. Idinagdag pa ni Secretary Loizaga na panahon na para ipakolekta sa mga korporasyon ang mga plastic na kanilang ginawa. Iginit pa ng kalihim na kailangan din na 80% plastic na nagagawa o minamanufacture ng mga kumpanya ay dapat kanila ring kinokolekta hanggang taong 2028. Pinoy Gising! Samantala, nilinaw ni AGAP Party List at Pork Producers Federation of the Philippines Chairman Nicanor Briones ang tamang presyo ng baboy sa gitna nga ng pagsirit sa 420 pesos ang kada kilo nito sa ilang mga pamilyan sa Metro Manila. Ito'y sa kabila ng mababang farm gate price ng baboy na nasa 200 piso lamang ang kada kilo. Hindi dapat ganun ang tamang presyo. Pagkat kung ang pagbabasihan mo ay yung farm gate price, nasa 200 pesos pa lang naman. Dapat yan, dadagdagan na sa traders, sa retailers, kahit 60 pesos kada kilo. So, aabot ng 120 pesos. So, dapat? Plus 200, edi dapat pinakamataas mo ng presyo sa Kasim o Laman, sa palengke dito sa Metro Manila ay 320 pesos. Idinagdag pa ni Congressman Briones na bagaman mas mahal ang yempo, naglalaro lamang ang presyo nito sa 350 piso sa mga pamilihan. Naglalaro lang dapat sa 350 sa mga pamilihan dito sa Metro Manila. Kaya naman liempo, sadya namang mas mataas yan, pero dapat mga 350, maximum 370. Yan ang dapat na presyo ng liempo. Kasi mabenta yan Yes. paboritong bilhin ng namamalengke. Mas mahal yan talaga mulat sa pool. Samantala, sa panayam naman ng DWIC, minungkahi na mambabatas na magtakda ng Suggested Retail Price o SRP sa baboy upang may gabay ang mga mamimili sa gitna nga ng tumataas na presyo nito maging ng mga ilan pang pangunahing bilihin. Pwede mo namang isuggest sa lagyan ng SRP ang mga palengke o sabihin na ang dapat na presyo ganito para alam ng ating mamimili. Yan, oo. Ayan, ang pwedeng makagawa niyan ay siyempre yung DTI at saka ang Department of Agriculture. Gusto rin namin na hindi naman napakamahal ang pagbibenta ng karneng baboy para mas mabilis maubos. Yan po ang tinig ni AGAP Party List Representative at Pork Producers Federation of the Philippines Chairman, Congressman Nicanor Briones sa panayam ng DWIC. Pinoy Gising! Mula sa baboy, tayo naman po ay magtungo sa paborito nating araw-araw kung kinakain ng itlog na hindi po nawawala sa pagkainan ng mga mamamayang Pilipino, lalo na po ang mga nag-aalmusal ngayong araw na ito. Tumataas na. Grabe naman ito. Tumataas talaga. Parang kanina kumakain lang ako ng itlog eh. Tumataas na ang presyo ng itlog na naman naglalaro sa 7 pesos 50 centimos ang presyo ng kada piraso ng itlog. Ito po yung, nakalagay ba dyan? Medium size ba ito na itlog, Charles, ang kada piraso? Sa kabila nga po ng 4 pesos. Ang farm gate price po nito, yung maliit. Yung maliit lang pala ito. Ayon sa Philippine Egg Board Association o PEBA, kahit na bago pa magpasko, ay nagsimula nang bumaba ang farm gate price ng itlog. Pero dito po nagkakatalo-talo sa itlog pagdating po sa mga palengke ay dinadagdagan po yan. Siyempre may patong po yung mga middleman, meron din pong patong yung mga retailer. Idinagdag pa ng PEBA na lugi na sila sa nasabing dagdag presyo ng produkto. Pinoy Gising! Sa iba pang paksa ng mga balita, muling umarap sa panibagong dagok ang mga residente sa Davao de Oro matapos nga maitala. Nagkaroon po ng flash floods at landslides bunsod ng low pressure area, yung pag-ulang dala ng low pressure area. Ayon sa OCD, patay ang 3 katao kabilang ang 12 anyos na babae sa landslide sa Purok Boongan sa Barangay Poblasyon sa bayan ng Maragusan. Habang naitala rin ang Davao de Oro LGU ang 2 pang fatality sa bayan naman ng New Bataan dahil naman ito sa flash floods. Sa ngayon, may 3,600 pamilya na
mula sa nasabing lugar ang naapektuhan at 57 kalsada at tulay ang nasira dulot ng masamang panahon. Nito lamang Enero, nakaranas ng flash floods at landslides ang Davao Region dahil naman sa shoreline. Pinoy Gising! Kagnay pa rin yan, na-recover na ang yung tatlong nasawi matapos ngang matabunan ng gumuong lupa sa bayan ng Maragusan, Davao de Oro, bunsod ng walang tigil na pag-ulan dulot ng low pressure area o LPA. Kinilala mga biktimang sina Ananias Andoy, 56 anyos, Virginia Buhia, 59 anyos, at Jerlyn Lada, 12 anyos, pawang mga residente ng Purok Buongan, Sitio Saranga sa Barangay Poblacion. Patuloy naman ang retrieval operations ng Maragusan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office upang mahanap ang iba pang nawawalang biktima na hinihinalang natabunan din ng lupa. Samantala sa pinakuling datos ng Office of Civil Defense, 11 na aabot na sa mahigit 22,000 pamilya ang apektado ng masamang panahon dyan po yan sa Davao Region. Pinoy Gising! Patuloy na nakararanas ng masamang panahon ang Agusan del Sur at Surigao del Sur. Diyan po yan sa Caraga Region sa Mindanao. Ayon sa NDRRMC, halos 10,000 pamilya o katumbas na po yan ng halos 30,000 individual ang naapektuhan mula sa 44 na barangay sa mga nabanggit na lalawigan. Nasa 1,000 pamilya o mahigit 3,000 individual naman ang nasa 37 evacuation center at mahigit 6,000 katao ang mas piniling makituloy o pansamantala sa kanilang mga kamag-anak o kaya sila ay nakikituloy po sa kanilang mga kaibigan. Sa ngayon nananatiling baha sa 24 na lugar sa Agusan del Sur at Surigao del Sur saan at 6 na kalsada at isang tulay naman ang hindi pa rin madaanan. Pinoy Gising! Samantala, binigyan parangal ng University of the Philippines College of Medicine ang inilunsad na scholarship provision ng Philippine Red Cross, gayon din ng chairman at CEO nitong si dating Senador Richard Gordon. Ginanap ang nasabing parangal sa pamamagitan ng Donor Appreciation Ceremony sa UP Manila nitong Miyerkules po ito, Enero 31. Nabatid na nabigyan ng PRC ng scholarship ang 12 medical students sa UPCM. Target naman ni Chairman Gordon na magdagdag pa ng 12 mag-aaral na mabibigyan ng scholarship sa tulong na nasabing programa. Dahil dito naniniwala si Gordon na magiging bahagi ito na pagsisikap upang umunlad at maturuan ng mga bagong doktor sa ilalim ng nasabing programa. Pinoy Gising! Sa iba pa ring balita, muling binatikos ni Vice President Sara Duterte ang International Criminal Court o ICC. Buwelta ni VP Inday panghihimasok na sa soberanya ng Pilipinas ang pagpupumilit ng ICC na mangialam sa hudikatura ng bansa. Idinagdag pa ng pangalawang Pangulo na paglabastangan din ito sa dignidad ng mga Pilipino. Ang pagpupumilit ng ICC na pakialaman ang ating hudikatura ay panghihimasok sa ating soberanya. Paglabastangan ito sa dignidad ng mga Pilipino at sa karangalan ng Pilipinas. Marinding itinanggi ni VP Inday ang akusasyong may kinalaman siya sa Davao Death Squad o plantokhang at mga sinasabing extrajudicial killing sa Davao City. Ayon sa isang nagpakilalang testigo, may kinalaman umano ako sa Oplantokhang, sa Davao Death Squad, at sa mga insidente ng pagpatay o extrajudicial killing sa Davao. Bago ang script na ito, sa mga taon na nagsilbi ako bilang Vice Mayor at Mayor ng Davao City, ni minsan ay hindi naugnay ang aking pangalan sa isyong ito. Bigla na lang nagkaroon ng testigo laban sa akin nang mahalal ako na Vice President. At kabilang na nga ako ngayon sa mga akusado sa International Criminal Court. Hinamon pa ng Vice Presidente ang mga nag-aakusa sa kanya na maghain ng reklamo dito sa Pilipinas sa halip na sa ICC. Malinaw na sadyang pinilit lang na maidugtong ang pangalan ko sa isyong ito para ako maging akusado sa ICC. Mag-file kayo ng kasong murder laban sa akin dito sa Pilipinas.
Yan po ang tinig ni Vice President Sara Duterte. Pinoy Gising! Matala tanggap tayo ng ilang mga pag-uulat mula sa labas ng himpilan. DWIZ Patrol Report! Exit conference ni UN Rapporteur na si Irene Can nakatakda ng isagawa mamaya. Alamin po natin ang kabuuan ng detalye buhat kay Patrol 17 Jopel Peleño. Inihayag ni Presidential Task Force for Media Security o PTFOMS Under Secretary Paul Gutierrez sa virtual press conference ng National Task Force to End the Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC na naging maganda ang takbo ng pagbisita ni United Nations Special Rapporteur Irene Can sa bansa bilang lead agency na nag-organisa sa mga nais makausap ni Can. Sinabi ni Gutierrez na extra mile ang effort na ibinigay nila para makarating ng maayos at komportable si Can sa kanyang mga pulong. May mga napansin aniya sila na mga indikasyon na nasiyahan si Can sa mga inilatag na paghahanda ng PTFOMS at ng gobyerno na ngayong araw, Pebrero 2, nakatakda na aniyang isagawa sa Department of Foreign Affairs ang exit conference ni Can kasama ang lahat ng tanggapan na kanyang nakausap. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño. Para sa impilang may torong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad. DWIZ Patrol Report! Alright, maraming salamat si Patrol 17 Jopel Peleño sa pagpapatuloy pa rin ng mga balita kaugnay pa rin po sa ICC. Hinamon ni Senador Ronald Bato de la Rosa si retired police officer Arturo Las Cañas na magsampangan ng kaso sa korte kung may hawak itong matibay na ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y sa gitna nga ng ikakasang investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa Oplan Tokhang ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Senador De La Rosa, malaya ang umaming Davao Death Squad gunman na si Las Cañas na magsampa ng kaso sa korte ngayong wala na sa kapangyarihan si dating Pangulong Duterte. Patatandang inakusahan din ni Las Cañas si dating Davao City Vice Mayor at ngayon Congressman Paulo Pulong Duterte na nasa likod umano ng DDS. Pinoy Gising! Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. DWIZ Pinoy Gising! Pinoy Gising! Sa oras na 32 sandaling makalipas ang ikapat ng morning, sa ikalawang sigwada pa rin po, ikalawang bahagi po ng Pinoy Gising. Tayo po ay magtungo sa isa pang pag-uulat mula pa rin sa labas ng himpilan. DWIZ Patrol Report! AFP Modernization Program, suportado ng Sweden. Ang detalye nagbabalik si Patrol 17 Jopel Peleño. Nagsagawa ng pakikipagpulong si Department of National Defense Senior Undersecretary Ireneo Espino kay Swedish State Secretary for Foreign Affairs John Knutson nang bumisita ito sa DND headquarters. Napag-usapan ng dalawa sa pulong ang pagpapatupad ng Memorandum of Understanding concerning cooperation in the acquisition of defense material, mga naisagawa sa ilalim ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program and funding requirements at ang Philippine Procurement Law. Sinabi ni Senior Undersecretary Espino na mananatiling bukas ang Pilipinas sa pagsusulong ng kooperasyon hinggil sa technology transfer at research and development upang maisakatuparan ang self-reliant defense posture. Ipinagmalaki naman ni State Secretary Knutson ang cost-effective na mga military defense equipment ng Sweden, lalo na pagdating sa kanilang mga jet fighter. Umaasa ang dalawang opisyal na higit pang lalago ang long-term bilateral cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Sweden. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño. Para sa impilang may torong lakas, DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag
may bagong balita. Naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, dako naman tayo sa police report mula sa Kamanava. Ihatid yan ni Aling Bet Samson. Aling Bet! Metro Patrol reports. Bagsak sa selda ang dalawang umano'y tulak ng iligal na droga matapos makuhanan na mahigit 1.4 milyong halaga ng shabu sa isinagawang bypass operation ng Navotas PNP. Kinilala ni Navotas Police Chief Police Colonel Mario Cortez ang mga suspect na sina alias Tere, 41, Biuda, pusher listed at isang alias Mark, 18, kapwa-residente ng St. Joseph Richfield Subdivision, Santa Rosa, Laguna. Sa ulat ni Colonel Cortez kay Northern Police District Director, Police Brigadier General Rizalito Gapas, alas 9:56 ng gabi nang maaresto ng mga operatiba ng Station Drug Enforcement Unit sa pangunguna ni Police Captain Hinera Sanchez ang mga suspect sa Batang Baca Street, Barangay NDBS, Dagat-Dagatan matapos bentahan ng 22,000 pesos na halaga ng droga ang isang pulis na nagpanggap na buyer. Nakumpiska sa mga suspect ng humigit kubulang 220 grams ng shabu na nagkakahalaga ng 1,496,000 pesos, bypass money at isang timbangan. Nakatanggap sila ng impormasyon mula sa isang regular confidential informant hinggil sa illegal drug activities ng mga suspect kaya isinilalim sila sa surveillance at nang magpositibo ang ulat ay nagsagawa ng bypass operation na nagresulta nga sa pagka-aresto ng dalawa. Maharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ito si Metro Patrol Beth Samson para sa Himpilang Metodong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Alright, maraming salamat si Aling Bet Samson mula ho dyan sa Kamanava sa pagpapatuloy pa rin po ng ilang mga balita. Nako, ito sa mga dumaraan po dito sa Pasig City. Actually, kanina medyo maluwag pa nung pagdaan natin, nung pagbiyahe natin kanina. Though, meron pong mga ibang lugar, kagaya po sa Doña Julia Vargas sa Avenue. Kaninang, ito mainit-init pa pala ito. Kaninang alas 3:30 hanggang alas 4 pala na madaling araw. Yan. Dinaan po dyan. Dinala po dyan sa bahagi po ng Pasig. Yung tunnel boring machine, ito po'y bahagi po ng ginagawang Mega Manila Subway Project. Nasa yung malaking kasi nung isang araw nakita namin ng piloto kong si Kuya Basil Nabuab, nakita namin na yung mahabang truck, sobrang haba, parang 32-wheeler. Ang haba talaga. Tatlong ganon kita namin. Galing dumaan ng monumento, EDSA monumento. Kaya pinapayuhan po ng DOTR na habaan pa ho ninyo ang inyo pong pasensya. Pre-dawn traffic daw, ito ang sinasabi ho ng DOTR. May mga kalsada pong naapektuhan at kanina nga po, hanggang ano pa pala ito? Hanggang A5 pa pala ito, Pebrero A5. Yung mga lugar po na apektado, yan pong sa 5th Avenue, sa May Caloocan, General Araneta Avenue, Gilmore Avenue, Ortigas Avenue, at sa Doña Julia Vargas Avenue sa Pasig City po ito. Binyahe sa Caloocan sa 5th Avenue kasi malapad ho yun eh. Yung sa may sa may ilalim ho nung NLEX connector, yung ilalim nun, ang haba, malapad yun. Kaya talagang kasya ron, kasyang-kasya talaga. Kaya yung mga kamote na rider, kapag hindi ho kayo makikita, matatansya ho ng truck doon kapag pag kamote ho kayo magmaneho, malamang pisak ho kayo doon. Kaya mag-iingat ho kayo dyan po sa bahagi po ng 5th Avenue. Ang lalaki ho ng mga truck ho dyan. Kaya halos araw-araw po, yung kalsada ho dyan, kulang na lang, ang DPWH, tumira na dyan. Dahil talagang malalas pag ho yung kalsada. Ay, lalaki ho ng mga truck ho naman dumaraan dyan. Mga 16-wheeler, 18-wheeler, mga trailer truck.
Yan po, alas 11 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Dinaan po dyan yung tunnel boring machine mula po sa Metro, para po yan sa Metro Manila Subway Project. Dinaan po yan sa General Araneta Avenue alas 12 ng hating gabi hanggang launa po na madaling araw. Gilmore Avenue, daraan din po sa Ortigas, alas 2:30 hanggang alas 3:30. So hanggang A5 pa pala ito. Yung atres, syempre atres weekend naman, no? Marahil, sana maging maayos po yung pagbiyahe po nito pong mga tunnel boring machine na gagamitin para sa Metro Manila Subway Project. Pinoy Gising! Samantala, nanindigan ng Office of the Solicitor General na hindi maapektuhan ng politika ang legal position ng bansa. Ito'y sa gitna nga ng pagtrato ng Administrasyong Marcos sa investigasyon o yung nilulutong investigasyon ng International Criminal Court o ICC laban sa dating Administrasyong Duterte. Ayon kay Solicitor General Menardo Guevara, maaring maglabas ng mandamiento de arresto ang ICC laban sa sino mang kasalukuyan at dating opisyal ng bansa kung may makikitang probable cause. Bagaman ibang usapin na anya ang pagpapatupad nito sa teritoryo ng Pilipinas na hindi na bahagi ng Rome Statute. Idinagdag pa ng Solgen na dito papasok anya ang halaga ng kooperasyon ng pamahalaan ng Pilipinas sa pagsisiyasat nga ng ICC. Matatandang inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na wala siyang intensyon na tumulong sa investigasyon ng ICC sa issue ng war on drugs. Pinoy Gising! Sa iba pang balita, hinatulan ng Korte Suprema ng 14 hanggang 20 taong pagkakakulong ang isang lalaki na itinaas ang palda at hinawakan ang maselang bahagi ng katawan ng isang batang babae. Sa desisyong pinonente ni Associate Justice Antonio Co. Jr., pinaniwalaan at kinatigan ng Korte Suprema ang testimonya ng 16 na taong gulang na biktima. Kaugnay nito, hindi naman kinatigan ng Supreme Court ang argumento ng nasasakdal o ng akusado na mas mabigat ang parusa sa kanya kumpara sa ginawa nitong krimen. Pinagtibay din ng SC ang hatol sa akusado na hindi pinangalanan sa paglabag sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Pinagbabayad din ang akusado ng danyos 150,000 piso sa biktima. Pinoy Gising! Samantala, sinuspinde na ng Philippine Coast Guard ang Ship Safety Certificate ng dalawang sasakyang pandagat na nagbanggaan sa Matoco Point sa Batangas City. Ito ay sa gitna nga ng investigasyon upang mabatid kung sino ang dapat managot sa trahedya na kinasangkutan ng MV Ocean Jet 6 at water taxi na Hop and Go 1 na ikinasawi ng kapitan at isang crew at ikinasugat naman ng dalawang pasaherong Chinese. Ayon kay PCG Rear Admiral Armand Balilo, ipapatawag ang mga crew ng dalawang sasakyang pandagat upang alamin kung nasunod ang kanilang safety protocols. Pagday nito, itinagdag pa ni Balilo na dinala na sa Mindoro ang mga nasabing vessel. Pinoy Gising! Samantala, tataas ang kaso ng kanser sa mahigit 35 milyong katao sa taong 2050. Inaasahang tataas daw po yan. Ito ang ibinabala ng World Health Organization, Cancer Agency, kung saan 77% mas mataas ito kumpara sa 20 milyong kaso noong 2022. Ipinaliwanag ng WHO na ang tobacco, alcohol at obesity ang dahilan ng naturang sakit. Inaasahan din na karamihan sa mga developed o maunlad na bansa ang pagtaas ng kaso ng cancer na abot sa mahigit 4 na milyon sa nasabing taon. Pinoy Gising!
Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. DWIZ. Pinoy Gising. Pinoy Gising. Alright, tayo po nasa uling bahagi na po ng Pinoy Gising. Sa pagkakataon ito, tayo po ay tumagapa ng ilang pag-uulat mula naman sa probinsya. Ronda Probinsya. Update kaugnay nga sa pagsabog ng isang iligal na pagawaan ng paputok sa Cabuyao, Laguna. Mula kay Arman Gambe. Arman? 2 kumpirmadong namatay, samantalang 5 ang nasa critical condition at 5 naman ang may minor injuries nang sumabog ang paggawa ng puputok sa barangay Bigaa, Cabuyao, Laguna, dakong 3:30 ng hapon kahapon. Hindi pa malaman hanggang sa sinusulat ang balitang ito ang pagkakakilanlan ng mga biktima. Ayon sa inisyal na impormasyon mula sa mga opisyal ng barangay Bigaa, may kaukulang permit naman to operate ang Diamond Fireworks Incorporated na ilang taon na umanong nag-ooperate sa lugar. Base naman sa pahayag ng ilang residente sa lugar, para umanong bombang sumabog ang buong istruktura ng pabrika kung saan ilan pa sa mga grabing nasugatan ang tumilapon pa sa kalsada sa tindi ng pagsabog. Ilang bata na sunog ang katawan ang naisugod naman ng ilang bystander sa ospital ng Cabuyao. Hindi pa makapagbigay ng malino na detalye ang Cabuyao Disaster Risk Reduction and Management Office kung ano ang sani ng pagsabog. Ang Bureau of Fire and Protection naman ng Cabuyao, Laguna ay nag-iimbestiga kung sino ang may-ari ng nasabing istruktura at magkano ang kaukulang halaga ng nasunog na ari-arian. Arman kami mula Calabarzon, nagulat para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising. Samantala, nagpaalala ang Department of Health sa publiko kaugnay sa pangangalaga ng puso ngayong Love Month. Binigyang diin ang kagawaran na dapat na puso ang piliin ngayong Heart Month at mahalaga ring magkaroon ng malusog na puso. Kaugnay nito, ibinahagi ng DOH ang ilang healthy habits gaya ng pag-iwas sa mga matataba at maaalat na pagkain. Gayon din ang pagkakaroon ng sapat na ehersisyo. Iginit pa ng DOH na dapat na laging alalahanin ng publiko ang kanilang puso upang mapanatili itong malusog at makaiwas sa anumang uri ng sakit. Pinoy Gising. Samantala, papayagan pa rin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang mga unconsolidated public utility vehicles na makabiyahe sa kanilang mga ruta hanggang Abril 30 basta rehistrado sa Land Transportation Office o LTO. Ito nakasaad sa Memorandum Circular 2024-001 ng LTFRB na nagtatakda sa guidelines para sa panahon ng pagpapalawig ng consolidation. Una nang inaprobahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang inirekomenda ni Transportation Secretary Jaime Bautista na 3 buwang extension ng consolidation ng o alinsunod sa modernization program. Nakasaad sa memorandum, napapayagan pa ring makabiyahe ang mga unconsolidated individual operator sa kondisyong rehistrado sila sa LTO at mayroong valid personal passenger accident insurance coverage. Kabilang din sa guidelines ang lahat ng aplikasyon para sa consolidation ay dapat nakasunod pa rin o tumatalima sa mga required documents at procedures sa ilalim ng unang inisyu na MC 2023-50. Pinoy Gising. Samantala, tanggap tayo ng isa pang report mula naman sa Ilocania. Alamin natin ang ihatid na balita mula kay Manong Ronald Idol Cabset Domingo. Dead on arrival ang isang 57 anyos na babae at 5 pang ang na-hospital matapos mabangga ng isang pampaserong jeep ang isang sasakyan sa barangay Balakad sa lungsod ng Lawaga. Ayon sa inisyal na investigasyon, galing sa bayan ng Paway ang jeep habang papauwi naman ang isa pang sasakyan mula sa Curimaw, Ilocos Norte. Kinilala ang driver ng sasakyan na si Daniel Fernando at mayroong 5 pasahero. At kinilala naman ang
driver ng jeep na si Mr. Danilo Tonelada, kung saan nasa stable na kondisyon ang driver ng jeep. Pinakiusapan siya ng mga correspondent na magpatuloy sa pagpapagamot. Gayunpaman, hindi pa malinaw kung nasa impluensya ng alak ang dalawang driver. Samantala, patuloy pa rin ang investigasyon kung paano nagsimula ang naturang insidente. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat, pasimpilang may tudong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! May babang balita, pagdami naman ng online sexual abuse cases sa bansa, ikinabahala ng pamahalaan. Ang pag-ulat naman mula kay Patrol 13, Gilbert Perez. Mahigit 900,000 malalaswang websites na nagpapakita ng online child sexual abuse ang na-block daw sa bansa noong nakarang taon. Sa Bagong Pilipinas ngayon, public briefing sinabi ni Council for the Welfare of Children, Executive Director Angelo Tapales, na iniulat sa kanila ng isang telco na nasa 902,000 na bastos na sites ang kanilang naharang noong nakarang taon. Anya, mga ito raw ay nagpapakita ng online sexual abuse and exploitation of children o child sexual abuse o exploitation materials. Sinabi ni Tapales na nakababahala daw ito dahil napakataas pa rin ang insidente ng mga nasabing pang-aabuso. Ibinahagi naman ng ahensya na ang mga magulang, kamag-anak o iba pang malalapit na tao sa bata ang kadalasang nasa likod ng sexual exploitation o yung pagbebenta ng mga malalaswang litrato, video ng mga bata sa harap daw ng negatibong paniniwala ng bata daw ay dapat ding mag-ambag sa income ng isang pamilya. Patrol 13, Gilbert Perez para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Alright mga katodos, tayo po ay naubusan na ng oras. Masabit na po tayo sa ating pasamadalang pagpapaalam. Buti lamang humuna natin ng ating mga suking taga-subaybay, mga maaga pong gumigising, mga gisingero, mga maaga pong nabubulahaw ng WIC at Aliw 23. Good morning po. Yan, si Virgilio Villanueva, VG, good morning. Aldres Himpon from Zamboanga City. Si Ate Annette Alegre, suki po natin Ninoy Evangelista. Good morning din from West Crame. At si Kuya Genesis Chavez, good morning na prank. Na-prank ako ni Kuya Jen. Maraming salamat na Kuya Jen mula po dyan sa California, USFA. Good morning din sina Christian Cruz. Salamat po sa pagbati ng happy anniversary. Si Aling Bet nag-report na kanina. Jaime Balneg, good morning din. Si Sabeñano Banlawi, good morning. Ignacio Ariel, separation ng meron kasing pahayag po ang Simbahang Katolika laban po sa People's Initiative. Ramon Abadilio, good morning. Nelson Malinaw, Ate Susan G, good morning din. Marami po salamat sa inyo pong pagtutok. At bago namin kayo bitawan, ay pasadaan muna natin ang isa pong patama quote for the day. Ngayon pong araw ko na ito ng TGIF. Hindi man laging happy, dapat laging thankful. Ano man ho ang biyaya o kahit hindi ho kayo nakakatanggap ng biyaya ay marapat lamang ho tayong magpasalamat kada araw. Alam niyo ho ba ang pinakamagandang biyaya po ay yung paggising po. Lalo po paggising sa umaga. Yan po ang pinakamagandang biyaya sapagkat buhay. Buhay po ang pinakamagandang biyaya po ng Panginoon. Yung gumising ka lang kada umaga na ikay malusog, ikay maayos, nasa maayos na kalagayan, yan po ang pinakamaganda pong blessing sa atin po. Sapagkat tayo po ay mahal ng Diyos, dahil Kanya po tayo, at least ginising tayo ni Lord, di ba? Kung wala man tayong natanggap ko na malaking biyaya, hindi man ho natin inaasahan, hindi man ho natin natanggap, nakuha yung atin pong inaasam na biyaya, magpasalamat pa rin po tayo. Kumbaga, may kasabihan nga po na every gising is a blessing. Alright? Tayo po ay nagpapasalamat din sa ating po mga nakasama sa News Center, sa ating mga suki, mga nakikinig po sa radyo. Maraming salamat din po sa inyo. Muli po, ito po yung lingkod, Drew Nasino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.